Maligayang pagbabalik dito lamang sa CBOL IESF National Team Qualifiers. It is 1-0 match point na po ang Team Falcons Philippines kontra sa Team Liquid Philippines Academy. Hans Galeria and Burrito, kami pa rin ang kasama ninyo para sa araw na ito. And just to have a recap, TLPH naghihintay na sila as our very first grand finalist. By the way guys, mangyayari ang grand finals maya-maya lamang para malaman natin kung sino nga ba ang ating magiging head coach. At ang hinihintay nila ay sa kung sino ang maglalaban dito. Ay, kung sino kanila mga kalaban sa dalawang to. Grabe, napakarami talagang katanungan na Ang magkakaroon dami ng kasagutan mamaya. Pero yung katanungan nyo kung saan naka-live, yan. itong live stream na to ay sa Pilipinas Live App. For sure naman, nandito na kayo sa Pilipinas Live App kung nanonood na kayo ngayon. No? Pero ipamahagi nyo, ipampakalat nyo ang mabuting balita na nasa Pilipinas Live App po tayo and may i-upload yan. Exclusive lang po ito sa Pilipinas Live App at i-upload yung mga VODs natin, yung mga videos at yung mga games natin sa Philippine Esports Organization YouTube channel. So, pwede nyo puntahan yan. Oo, puntahan nyo na. Kung nandyan kayo at wala pa kayo masyadong ginagawa, punta kayo doon, subscribe na kayo para at least kahit papano alam nyo na lahat ng mga ganap at maging updated kayo. Kung sakali na hindi nyo man siya napapanood ngayon or pinapanood nyo kami tas gusto nyo lang mapanood ulit, Trip diba? nyo lang. Trip nyo lang, why not? Diba? Go ahead. Tsaka for future purposes din yan syempre. Kasi I'm sure hindi lang ito ang natatanging laban na makikita natin sa rest of the year. Malay mo, may mga games or matches pa tayo na makita dito mismo sa Pilipinas Live na dito ilalabas mismo. Diba? So, go ahead and be here. Pero ngayon, nandito na naman tayo at in case you guys missed it, 1-0 na po in this best of 3. Team Falcons Philippines with a match point over TLPH Academy. Now, the Junior Cavalry is on the blue side. Oo, magiging matindi to. Magbabago at sila ang magdidictate ng magiging drafting patterns ng magkabilang kupunan na ito. And nakita natin first game ay wala ang kumbaga hindi naging effective ang Suyu. Kanina pinag-uusapan natin Suyu wins games pero hindi naging epektibo ito laban or gamit ng Team Liquid Philippines Academy. Ngayon inalis na ang Batilda. Open pa mga heroes na yung mga funny. Kasi balita ko si Palos malupit daw mag-funny ito eh. Oo, pang-git-gitan kasi yung funny niya, Mini. As in yun sa mga, kaya nga tinawag na Palos eh. Oo nga. Diba? Hindi ka naman tatawagin na Palos kung hindi ka madulas. Oo, tama. Hindi ka magaling mag-funny. Diba? Ang mga funny kasi required dyan, dapat madulas ka eh. Para at least makatagos-tagos ka kung saan mo man gusto. But yes, from what we're currently seeing, mostly magic damage dealers ang tinatanggal na dalawang teams, which is quite different from what we saw. Burrito, open ang Suyu, open ang Joy, open ang Fanny. Oo nga, daming open dito Ang tanong dyan, magtatanggal ba ng isa dito ang Team Liquid PH Academy? Actually, pwede naman. And first pick naman sila dito. So, most likely ay makukuha nila kung naman yung mga kung gusto ano maiwan. Oo, maiwan na hero dito. Ang maipit dito ay Team Falcons, no? Kung magbaban ba sila ng hero na yon or lalabanan nila yung multo. No, baka baka yun yung goal nila. Ayun, tinanggal yung Fanny. Actually. So, yung yung multo yung Hanzo, parang hindi natin nakita. Wala rin siya nung draft nung mga nakaraan. Hindi rin siya masyado nababan. Yep. I think in the 4 games that we've covered, isang beses lang siya naban. Game 1 ata. Game 1 lang ata. Yeah, so I think naapektuhan din itong si Hanzo with the draft pattern na nangyari. We have no idea but we're gonna figure that out the game goes. Okay, pero yeah, Suyu Joy is open. Depende lang ako na magiging galaw dito. Ay, ano ba pipiliin dito ng Team Liquid PH Academy? Kanina hawak nila yung Suyu, hindi naging super effective. So, pero pwede pa rin naman nilang kunin tong Suyu na to. At least may security na sila pagdating sa jungle, no? Kasi hindi rin naman talaga biro yung damage ng Suyu, yung objective takings na meron yan, yung Blade Surge, di ba? Yung washing, and yung iba pang mga kits, no? Dami rin pantakas. Pero sabi nila, hindi, liko tayo dito, mag-joy, kunin na natin to. Ngayon, ang Team Falcons PH, sila ang pwedeng mag-isip dito, no? Ano ba kukunin? XP, gold kasi available ang Harith. Harith, yes, I agree. Yung Joy tsaka
I guess ang ideal kasi dito is magharit ka na talaga. Minsan kasi pag Johet. nagjo-joy at naghaharit ka sa kabila, parang ang hirap na niya i-execute. Totoo Kasi yan. pareha siyang magic Magic. damage. So, obviously, Harit could go to the other side. Pipili lang siguro sila ng mas magandang hero, maybe at the EXP. Tama ka yun. Johet could be a choice. Or, they could at least go for something else here. Wala na kasi yung Kalea, wala na rin yung chip. Oo. So, kailangan nila nung pipigil talaga dun sa likot Ay! ng Ito na. Joy. And Harit. yeah, that could be an answer. Ganda nito kasi pampigil din dun sa dash sa rhythm, 'di ba, ng isang Joy. Pero ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin dito, open ang Jawhead. So pwedeng kunin ito ng TLPH Academy. So ano pa ba? May mage pa rin naman na option na kumuha dito ang TLPH. So may mga available bang Farsa, Yeah. yung Zushin ba na rin. So o kaya Valentina kasi nauuso ang Valentina hero. So pwedeng sila ang kumuha nun para mabawasan din yung threat ng isang Lucas kasi open pa rin naman ng Lucas. Oo nga. Open pa ka pala yung Lucas. Diba? Tsaka hindi pa nagpipick up dito ng jungler ang side ng Team TL. Falcon. So it could look like that's gonna be a Ooh. Suyu. Pero ito, first time for today na nagkaroon tayo ng Gatot Kacha. That's gonna be picked up by TLPH Academy na hahaluan naman nitong Moskov. Just like what we mentioned a while ago, yung Granger parang grabe talaga yata yung dinip niya Totoo. sa ating patch update. So now, Harith might just be the top dog still. Tapos yung Moskov, Next. just a close second to it. Kasi may Irritel pa rin naman May Mabigat Irritel pa din rin ang threat ng Irritel at hindi rin naman masyado na Oh. apektuhan. Pero ngayon ay Hayabusa ang kukunin dito ni Kyle TZ. So maganda ito kung titingnan natin. Kasi Hayabusa versus Joy, para sa akin kasi nag-Hayabusa din naman ako at may GC din naman kami. Oo. Na Hayabusa. Mga Ebusa user. Mga Hayabusa user sa Pilipinas, lamang ang Hayabusa dyan Kasi as compared sa isang Ling o kaya sa isang Suyu na pwede mong takasan yung shadow kill. Kasi di ba kapag bumertical yung Suyu, magiging invulnerable siya so mawawala yung shadow kill. Pagka nag-Tempest of Blade yung isang Ling, mawawala yung shadow kill. Pero ito kasing Joy, masasalo niya yan Oo, wala kasi siyang ganun Walang ganun Wala siyang, wala siyang panunaw. Wala Walang siyang panulak. Panulak, oo. No? Wala siyang panulak. So, pag tinitake niya na tinitake yung damage, wala kang takas. Walang takas. Diba? So Palos needs to be extra agile about this. I think maganda naman yung addition ng Gatot Kacha kasi pwede lang siya lumapit dun sa Gatot Kacha para at least mahati yung Ogi Shadow Kill Tama. sa kanilang dalawa. So maybe that could be something that's helpful at some point. Kaya siguro nila pinik itong Gatot na to. But looking at the bans, you have the Selena. Phobius and the Selena. Yung Selena ay tatanggalin nitong Academy. So, Team Falcons, they're still missing at least a mid laner and a potential XP or roam. Kasi, hindi pa rin tayo sigurado Kasi minsan si Flap gumagamit din siya ng ng badang sa XP. Oo nga pala, no? At saka ilang beses na rin natin nakita yung badang sa XP lane. Nagana pa rin naman. Nagkaroon ng konting adjustment dito. Pinaikli yung range nung sapak. Aha. 'Di ba? Pero effective pa rin naman. Valentina ay kukunin na rin dito. Aalisin. So may threat ng Lucas para sa kamay ng Team Falcons. Pwede nilang ilagay yung roam na badang tapos XP Lucas. I think aside from Lucas, baka mag-Faramis din yung Team Falcons. Okay. Kasi it could go well against the electrifying beats kahit paano para at least by first chunk of damage. Tapos yung Gatot din na pag nag-AOG, may sagot ka naman kahit paano. Yeah. So I guess that's the reason why they banned out the Valentina. Yung isa pa siguro napapansin ko is like, wala masyado nagpipick up ng Vexana or ng Aurora in this one, no? I think pala. it's practically slow pagdating sa pag-rotate and you're really gonna need to have the fast ones. Pero ayan na, the Hilda immediately picked up by Team Falcons PH. Ganda na ito At least may walking CCTV ang kupunan ng Team Falcons PH. Hindi rin biro yung damage ng isang Hilda. And maganda dito, pwede siya mag-reset ng sarili lang niya. No, kaya niya mag-reset mag-isa. Kapag duguan siya,
Punta lang siya sa damo. Minsan nga yung ginagawa dyan, lalabas sa damo, babalik, lalabas, babalik. Para tuloy-tuloy yung pag-regen, no? Para siyang yung mga introvert friends mo. Na pag mga inverters. Mga inverter. Pag nauubusan na social battery, punta muna sa gilid para mag-recharge ng konti. Tapos, ayun, okay na ulit. Socialize na ulit. Diba? Ganyan lang yan. Same lang. Pero ito na. Ayan. Yung Farsa na nasabi mo kanina, it's gonna be the choice. And yung Hilda, yung CC rather, I like it going up against the Hilda kasi kahit pa paano may damage output naman. Pero pag pinalakol ka kasi ng Hilda, parang yun yung medyo concerning. So early game, I do think that Toto needs to be a bit more careful. Kasi hindi ka pa rin sigurado kung Hilda ba or Badang yung makakarap mo. Oo nga pala, no? Sobrang aktibo pa naman yan. Ay, naku, eto na. Si Lion na, boss. Nilabas ang si Lion. Oh my gosh, let's see kung paano gagana to. Kasi naalala ko si Pew, madali, lang yan basic lang yan si Pew Kapag naalala ko kasi ang Team Falcons, kapag nahihirapan pumili, Pew, ano bang magiging pick natin dito? Magde-decide na agad si Coach Trevor, sasabihin niya na, hindi, mag-Vexana ka na. Mag-Vexana ka na, Yun rin, pero sabi nila dito, hindi, open naman yung sisilan, sige, kunin natin. At least may insurance sila pagdating sa late game, di ba? Tsaka yung feathered airstrike, nila ng sanguine gloss. I think that's one of the reasons why they picked it. Kasi, pag nag-Faramis ka nga naman, parang pag nag-Netherrealm kasi yun, yung feathered airstrike, it's gonna be easy para i-counter yung realm, di ba? So, why not go fight fire with fire, di ba? Ilatag na lang natin yung opensa natin para sa ating mga kalaban, and that's exactly what's gonna happen here. We're still not sure kung Hilda or yung Badang saang pwesto ba sila, XP or Rome, pero isa lang ang sigurado, TLPH Academy needs to get this win para makuha nila ang game number 3 at makalaban pa sila. Pero yung Team Falcons naman ay naghihintay na lamang ng isang panalo para makakaharap nila ang quite a strong, formidable, but a familiar rival in TLPH. Ganda na ito puro mga Titans na ang nagkakaharap-harap. And by the way, ang Team Liquid PH Academy ay binansagan ding Titan doon sa MDL, no? Ilang beses na rin natin nakita na napunta sa taas itong Team Liquid PH Academy. So ngayon ay medyo nagtatansyahan lang ang parehas na team na ito. And siguro ang gusto ko lang para sa lineup ng Team Falcons dito kahit may kakulangan sila pagdating sa crowd control. Kasi nga naman si Ogwen lang ang magiging control nila dito. Tsaka yung Sanguine's Claw, natapatan naman nila doon sa damage. Yeah, I agree. Yung isa sa mga aasahan siguro nila dito is gonna be Ogwen, like heavily. Pero ito, magsisimula na naman sila ng laban. And that's gonna be Team Liquid Academy getting that first blood at ang makukuha nila ay si Ogwen. Hindi na nagdalawang isip dito ang Team Liquid na tunawing kagad itong si Ogwen. Medyo malalim din naman kasi talaga obviously yung pwesto dito ni Ogwen. Hindi rin niya na-anticipate na baka umikot na at baka bumaba na nga itong si Ishkael. And napakaganda punish para dito sa TLPH Academy. 15 seconds para sa unang pagong ng laban. Pero si Ogwen nandito at nakasilip na rin. Oo, at least alam niya kung saan posible manggaling. Nasilip siya doon nitong si Ishkael aka si Maev. So, the turtle is gonna be spawning 2 minutes dito sa ating laban. Nakakuha na ng first blood, so kahit paano may significant advantage in terms of gold itong si Aizawa kontra kay Few. And expected naman natin na medyo magiging passive ang laruan ng Sicilian because kukuha pa ng stacks yan later on in the matchup. Pero hinahawakan na ng parehas na roamers ang ating pagong who's gonna be able to take it. Okay, Flat TC, ang ganda ng iwas niya doon. At conceal ay nagamit na nga. Ay hindi, pumasok lang pala si Flat TC, may conceal na agad. Hindi, wala pa kasi si Palos. Ay, nakuha ng una pa laban plus si Kyle TC namatay din. Amato to Guardian, walang tinamaan doon pero kailangan umatras ng dalawang miyembro mula sa Team Falcons. Natali sila pero si Ogwen ay lumalayo na rin. Una na kagad si Flap mula dito kay Aizawa. Early 3-0 para sa TL. Really good start para sa Team Liquid Academy in this one dahil alam mo yun, hindi relentless pressure. That is what you're gonna have pag yung joy ay nasa iyong kupunan. Kasi yan yung ginagawa ni Palos Si Palos parte siya
ng 3 kills na nagkaroon ng Team Liquid Academy. Is able to at least get 1, 0, and 2. And mabilis kasi makarespo yung Joy. So every time they want to start off the fight, itong Team Falcons, hindi na sila nakakaroon ng kahit ano bang palag. Kasi gaya ng sinabi mo kanina, wala silang any form of crowd control aside from the Sanguine's Claw. So that is gonna be a risk that they're gonna have to live with, lalo na pag late game yung habol nila dito. Kasi Super Marco and Few are gonna be the main damage dealers. Yun nga eh, no? Marami silang dapat i-considera dito sa laban na ito, no? And masasabi ko na yung early game ay maaari talaga mapunta dito sa TL Academy or TLPH Academy. Pero may insurance naman sa late game, 'di ba? Pinag-usapan natin doon nung sa draft, right after ng draft. Andiyan yung Harit, andiyan yung Cecilion. So ang importante para sa Team Falcons ay hindi sila super matambakan, hindi sila mabasagan ng bilisan ng mga tore dito para mapaabot nila doon sa timer na goal nila, 'di ba? Feeling ko mga 12 minutes to 15 minutes papalag na tong si Cecilion eh. Oo, but now not just yet. Lamang ng 1.6k in terms of gold lead ang Team Liquid Academy, pero tinan mo may ginagangster na naman sila sa may bantay taas. Naku, nagamit na kagad yung Electrifying Beast plus Vengeance. Sabi yung Shadow Kill ay nabitawan na nga rin ni Kyle TZ. Patay si Toto doon, pero si Palos ay nabuhay. Oakwen ay nakaantabay din lang. Ang ganda ng follow up ng Team Falcons dito. At least si Kyle TZ ang nakakuha ng unang kill na yon. Kaso may retry na nagamit itong si Kyle TZ, kaya mag-back away siya. And as of this moment, Team Liquid Academy aware of this CPPD nila na i-rush to ng mabilisan. And they're gonna be not the ones to get it. Instead, napunta kay Few ang pagong. Alam mo yun, kaya nga tinawag na idol ng mga kids yung mga ganong klaseng timingan sobrang kabisado niyan Since season 1 ng MPL, naglalaro na yan Yung mga kids nga ngayon, nagtandaan na, idol pa rin siya Idol pa rin siya, nag-iba na yung timer ng mga minions. Nag-iba na Diba? Ganun pa rin Isa same. But if nakalipad, you can fly but you can never hide, says Kyle TZ. Grabe, nasalo dun yung shadow kill. Sobrang sakto kasi kumabit din yung quad shadow Okay, ano magiging next nilang goal dito? Aagawin ata yung purple buff or nakaantabay ata sila dun sa may purple buff. Atake lang ni Kyle TZ. Nakatunog na si Toto at itong si Palos. Pero ito yung mahirap sa isang Hilda. Ayan, umamamain lang. Kaya lang ang problema ay nandito yung 4 na miyembro mula sa Team Liquid PH Academy. Pwede urging ginagamit to zone out members from Team Falcons PH. Pero si Kyle ay tumatrabaho lang sa itaas. 3 ultimates dalawang ultimates na nagamit ng Team Liquid Academy, in that one, the Electrifying Beats and the Feathered Airstrike. It's enough para makuha ni Palos yung kanyang purple objective at para manatili siya doon sa scaling na kinakailangan niya to be able to keep this game. Pero yung kalamangan ng Team Liquid Academy ay tila nawala na parang bula dahil Team Falcons pa ang nakakuha ng unang tore sa laban na ito. That is gonna be very crucial, lalo na dahil yung pagong ang magiging kalaban. But look at Palos, one-on-one na naman. Ako yun, yung sinasabi ko, hindi niya maiiwasan talaga, pero inaabangan din sa Shadow. Bumalik pa nga, but the Guardian tumama. Pero 4 ang kinailangan ng TLP Academy para patumbahin itong si Kyle. Parang medyo overkill siya Kasi yung Avatar of the Guardian namatay na bago pa lumanding. But as of this moment, ang gugustuhin nila ay makabasag na tore. Parang napaganda pa para sa side ng Team Falcons yon. But Team Liquid Academy, they still have at least an 800 gold advantage. Pero -1 ang Team Falcons ngayon. So they're gonna have to find a way para makahanap ng tamang tempo dito. Yeah, agaw muna sila dito ng mga crab at yung mga green caps mula sa TL Academy. Ngayon, napapabayaan natin doon sa may top lane itong si Yuk TZ. Kilalang-kilala siya dito. At isa to sa mga heroes din na nagagamit niya dati pa. Kaya nga siya, tawag doon? Binansagan nila Joshi Kicks dati na pumipishball lang. Oh, wait lang Kyle TZ. Pinakahuling pagong ng laban na nakuha. Pwede nga siyang gumamit ng shadow kill dito, pero na-taunt. Kaya lang atras na rin muna dito si Kyle. Yeah, so at least 2 objectives have been taken. 1 by Few and 1 by Kyle TZ. Papunta na tayo doon sa Lord take ng ating dalawang teams. Specifically looking at the items, at least isa pa lang yung item na nabibuild dito nitong si Palos. Meanwhile, when you're looking at the other side, you already have at least 2 items, the Starlium sight and the Feather of Heaven, locked in by Super Marco. So the damage output could obviously be there. Kasi ito nga yung madalas natin binabanggit sa Team Falcons Pag hindi mo nararamdaman si Super Marco sa mapa,
things are not going well for the other side. Oo, no? Kabahan ka na kapag hindi mo napapansin si Super Makmak. I'm not sure kung yung game 1 ba niya ay bulletproof siya dun eh. Pero dito, No. Hindi, na-dance pa siya dun. So dito sa game number 2, at least wala pa rin namang death itong si Super Makmak. Tama ka dun, Hans. Kailangan nilang problemahin itong Harit na ito. Lalo na, sabihin na natin na medyo malambutin din ang mga heroes dito ng CL Academy ngayon. Atras si Ogwen. Yung Torre lang sa may bandang itaas ang nagiging target ng Team Falcons. Nagmamatsyag lang si Ogwen dito. Ayaw din lumaban ng CL Academy. Gusto nila depensa lang. Yeah, but as of this moment, Team Liquid Academy, meron pa rin naman sila magandang wave clear. That's for sure. You have the Moskov, you have the Joy, and itong yung Farsa na hawak nitong si Aizawa. So at some point, may paraan sila para makabalag. Pero tinan mo, papalag yata sila, walang tinamaan yung AOG. Pero may sapak na gagawin si Ogwen para makatakas. Okay, lalabag na yung Zaman Force. Nako, delikado ata GL! Yun na nga, nakakuha na nga rin. Ngayon, papasok na ito si Kyle TZ. Available yung kanyang Shadow Kill. Gagamitin niya ba to? Hindi. Umatras na muna. Actually, hindi available yung kanyang Shadow Kill doon. Pero hindi niya mapapatay itong si Aizawa at makakaalpas pa yung Ibon. 5 seconds para doon sa Lord ng laban. At pwede na mag-transition dito ang Team Falcons. 10 bits production man sa damage. Nakuha naman natin. Nasimot naman natin ang karamihan sa mga damage output. Pero si Chahe na may wawala. Na parang ganun lang as Kyle TZ takes the kill and now Team Falcons are leading by 3K. Grabe, abunado pa nga yung damage eh. 2 bitaw pa lang ng Shadow Kill, namatay na kaagad itong lumanding na agad, no? Lumanding na kaagad, may abono pa eh. parang hindi, ewan ko pero para sa akin medyo mataas na talaga yung damage si Kyle TZ dito at kailangan mag-ingat ang CL Academy. Well, sinisimulan na ni Super Marco yung unang Lord ng laban at paatras din ang arangkada dito ng TL. Palos, nakikipag-chacha kontra kay Flap TZ. Most of the ultimates have already been used. Palos, kahit yung electrifying beats, wala na rin. Okay, nailabag din sa for Super Marco. Nakakuha na ng kill! Pero si Yuk TZ magtatagumpay. Kaya lang 3 ang tumumba sa kamay ng CL Academy. Diretso yung Lord sa may bandang itaas pero mapipigilan ba niya ang pagsugod ng mga miyembro dito ng Team Falcons kasi yung gitna ay pwede nang basagin. Sasalubungin lang ni Kyle TZ at ng Team Falcons yung Lord na iyon as they try to get more turrets on their own. Buti na lang na nakuha pa rin kahit papano ni Yuk TZ yung Lord para hindi sila nabasagan ng Torre because that is gonna be crucial for their comeback. Diba yung goal nga nila ay patagalin yung laban, umabot sa punto na itong si Aizawa and itong si Yuk TZ ay magkaroon ng tamang items for them to deal the damage output that's necessary, and that was one of the things na talagang naging importante para sa kanila. 1.5k ang agwat nitong si Palos kay Kyle TZ in terms of the gold. 1.7 naman or 1.6 para kay Yuk TZ going up against Super Marco. Kasi si Super Marco ngayon, bulletproof game, 2-0 and 2. You're really gonna have to find that kung ikaw ang Academy. Grabe, 3-8 pala yung gold lead dito ni Super Makmak. Sobrang taas nito again, available na rin yung kanyang Holy Crystal, tas papunta pa ata siya sa Concentrated Energy. So mas mahirap nang tunawin ang Harit na ito, no, para sa TL Academy. Pero hindi pa rin naman imposible ang lahat ng mga bagay na ito. Mag-layer lang talaga yung mga skills. Kanina pa tayo nakakita ng mga Avatar to Guardian mula dito kay Ishkael na hindi tumatama. Diba? Isipin mo kung tumama yung mga bagay na yon, lalo na yung dito kanina sa may top lane, hindi lang talaga umabot yon. Maganda sanang kill at magandang reinforcement kasi 3 na kagad yung humabol para sa TL Academy. Hindi lang talaga sumakto doon sa kanila. Pero ngayon na nagbibilang na ng oras dito ang Team Falcons, sinasabi ko to sa'yo kanina na meron silang timer eh. Yung Sicilian hindi pa rin namamatay at pre-hit lang eh. Yeah, both Few and Super Marco hindi pa namamatay. There goes your concentrated energy na nabanggit mo kanina. Team Liquid Academy, they're kind of struggling to find another way here para makapalag sila. Kasi isa sa mga rason kung bakit nahihirapan si Maeve or si Ishkael na ilan yung Avatar of the Guardian is because walang nauunang initiator. Wala nauunang initiator. Like, Toto, sure, sige, pwede siyang mauna, but he's not gonna last very long pag siya yung nauna with a core of Few and Super Marco na matindi na talaga yung magic damage output. So, there needs to be someone, pero it's not in their composition. Kaya may times talaga na hindi talaga tatama yung AOG kahit na anong gawin niya kasi walang nauuna eh. Pero kung ubos yung mga skills
ng Team Falcons bago niya mailatag yon, there could be a fighting chance. So they're gonna have to find a way to be able to do that. Oo, may mga conditions din kasi talaga. Tama ka nga dun, Hans eh. Minsan, yung Abbot of the Guardian magandang patamain kapag nagsisimula na yung team fight. Pero ang problema, hindi pwedeng may magsimula ng team fight sa TL Academy na hindi kasama itong si Ishkael. Kasi siya lang naman yung frontline eh. Kaya lang si Toto dito, nasa low shadow quill. Sakit ng damage. Baba kagad sa 30% yung buhay niya dito. Habang yung Lord ay available. Alam din na walang shadow kill. Pero Federation nagamit. Kailangan mag-transfer. Si Toto ay namatay mula sa kamay dito ng idol mga kids. Kaya papasok na rin itong si Kyle TC. Abbot of the Guardian hindi niya magagamit. Dalawa kagad na napatumba ng Team Falcons kontra sa TLPH Academy. At libreng Lord ata to para sa Falcons. Oh my goodness, Team Falcons. Pag may humarap, wag kang kukurap. Kasi nandun na eh. Ang hirap pag kumurap ka. Nandun yung damage output. The crowd control is also there. As in, parang nabasa nila kanina eh. Toto, sige simulan natin. Nagsimula na nandun si Toto. Pero yun nga, yun kasi hindi na kaya ng damage kasi wala ibang frontliner. Uy, Super Marco, okay na makaka-atras. Pero si KTC, andun yung Shadow Kill Boy pa rin si Aizawa. Nagamit yung kanyang flicker. Pero makakaligtas ba itong si Yokan sa damage? Nabuhay pa pero nandun yung sunog, hindi napagpagan. 37 seconds para sa death timer dito ni Yuktisi. Nakakailanganin sana nila para depensahan to. Tatlo na lang ang natitira sa Team Liquid Academy. Team Falcons are going for it. Can they defend? Dediretso na nga sila dito. Nandun yung Sangits ko! At natunaw na kagad si Toto dito. Dediretso na ata ang Team Falcons. Habang natutukal niya nagamit. Isawi mako ng kill. Pero nandun sa may badal ko lang si Owen. At tuloy-tuloy ang paglipad ng Team Falcons patungo sa Grand Finals. It will be a familiar meet-up at the finals as the clash of the Titans are back para mairepresenta ang Pilipinas dito sa IESF 2025 season. This is a dominating win, a statement win para sa Team Falcons na nakuha nila ang sweep. Grabe, sa lahat ng mga nanonood na international teams na nag-aabang sa magiging representative ng Pilipinas sa IESF, magsulat-sulat na kayo. Magsulat-sulat na kayo. Baka gumamit pa kayo ng VPN para mapanood to. Diba? Tapos, paano ba yan? Grabe itong laban na to. Well, ito sa mga tagpo na to, no, masasabi natin na malaki talaga inilamang ng TL Academy doon sa early portions. Pero again, yung timer eh. Yung timer na isipin mo yun na hindi mo napatay si Super Marco, hindi mo na napatay si Few. Doon pa lang mag-iisip ka na kagad na, okay, tama ba itong nangyayari? Oo. Tama ba itong ginagawa natin? Pero ang naging problema doon, kahit hindi nila napapatay itong si Super Marco at si Few, may Kyle TZ rin na umaabante sa kanila no? Parang may portion kasi na may mali talagang yun yung napag-uusapan natin kanina na parang may mali talagang nangyayari pag hindi mo napapansin si Super Marco. Para siyang yung Phantom 6 man sa Kuroko, pre. Na pag hindi mo napapansin si Kuroko, ang ganda ng opensa nila. Pero pag nakita mo kasi si Kuroko, parang medyo mapipigilan mo siya ng konti, pero malakas pa rin yung Seirin. So parang at this point in time, marirealize mo na OMG, nandiyan pala si Super Marco, pero huli na yun lahat. Kasi puno na yung damage output niya and it's enough to be able to take all of them down. And yung isa talaga sa mga missing links para sa akin sa Team Liquid Academy lineup is yung secondary frontliner. Isa sa mga rason kung bakit ang nakikita natin ay yung Gatot Kacha madalas na nasa XP instead of the roam is because of this one. Na ang hirap kasing hanapan ng pwesto yung Gatot Kacha pag walang mauuna. Kaya may times na 'di ba yung Johead nandyan, tapos Gatot yung isasama or Edith, 'di ba? So, yeah, I think the lack of the first frontliner, yung una magpapakita, yung front act ba? Yan. Kumbaga, kung iisipin mo kasi on paper, parang pabor pa nga sa Gatot Kacha pag may humahampas sa kanya. Kasi nga yung Steel Bones na passive niya, tapos nai-stackan pa yun, no, makakahampas siya. Kaya lang ang problema kasi, buti sana kung kiliti-kiliti damage lang eh. Hindi eh. Yung isang combo, yung isang lapag ng Sanguine's Claw and yung Bat Impact mula dito kay Few ay sapat na para mangalahati yung buhay dito ni Ishkael eh. Sobrang taas ng magical damage
na isipin mo right after ng Antique Kiras, diretso kaagad siya sa sa Athena Shield eh. Saka hindi siya kiliti eh. Sampal siya eh. Oo, kasi 'di ba like yung damage per second, sure. Sabihin natin yung mga ibang Clint, mga marksman, ganon, yung mga pachepi-chepi na damage. Pero pag yung Harit, Cecilio na medyo full stacks, ganon talaga yun, pre. Hindi ganon yun. 'Di ba? So parang ang hirap talagang pumwesto pag ikaw ang ikaw ang ilan sa mga members ng Team Liquid Academy. Pero GG's pa rin para sa kanila. Maganda ang kanilang ipinakita. The Team Liquid PH meetup is not gonna happen. But instead, it will be Team Liquid Philippines kontra sa Team Falcons. Dalawang team, dalawang Titans of MLBB. Isa ang mahihirang na head coach. Will it be Coach Trevor or will it be Coach RC? Sa totoo lang, kahit sino sa dalawang coach na to, pwede na eh. Okay na sa akin eh. No? Kumbaga, nakikita ko na kagad na ang kampyonato, ang trophy ng IESF ay inaangat ng ng Pilipinas eh. Hindi sa kasi based doon sa naging performance ng dalawang koponan na to, based sa naging performance din nila sa MPL dito sa Philippines, masasabi ko talaga na mataas ang kalibre ng laruan sa MPL. Yeah, sa Philippines. Sa Philippines, most especially with the redemption year, 'di ba, na gusto natin kasi silver tayo last year. Now, we want to make a comeback at magbabalik din tayo dahil sa ating pagbabalik, it's gonna be a clash of the Titans between Team Liquid Philippines and Team Falcons. Okay, Alice.